Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Kumusta mga Lodi, may bago tayong nobela, sana magustuhan nyo ang kwentong ito. Ito ay kwento ng isang kabataang lalaki na nagkaroon ng mahiwagang mga mata. Simulan natin ang kwento. Kabanata 851 hanggang Kabanata 860. Kabanata 851. Matapos makita ang baliw, muling nagpakita ang dalawa, ang nakakunot na noo ng 4 na banal na monghe ay biglang nanigas, nagulat ng paulit-ulit, at pagkatapos, ang mga figure ng 3 iba pang banal na monghe ay kumislap na parang 3 itim na ilaw. Kasabay nito, sina Xiao Qingshan, ang baliw ng pamilyang Ji, at Guro Sihang ay lumitaw din sa tabi ng banal na monghe kanina. Sa pagdating ng 3 nangungunang mga masters na ito ng sabay-sabay, natatakot ako na ang pinaka-nakakatakot na kaguluhan ay tiyak na mangyayari sa bundok Shaoxi ngayong gabi. Master Xiao, Ji Benefactor, at Jingyi Benefactor, hindi ko alam kung bakit pumunta ang 3 sa inyo sa bundok Shaoxi ngayong gabi, ngunit ano ba ang pakay ninyo? Ang puting kilay na monghe ay nag-iisa na naglalagay ng kanyang mga kamay patungo kay Ji Quanren, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang kanyang katawan ay labis na panahunan, kahabaan. Hoy, hindi naman malaking bagay, pero ang anak ko ay mausisa tungkol sa nasa itim na bilangguan ninyo sa bundok Shaoxi, kaya gusto ko lang na pumasok at tingnan. Nakangisi ang baliw. Nang marinig ang kanyang mga salita, isang malakas na pagkapuot ang bumulwak mula sa 4 na dakilang monghe, na nagpaparamdam sa buong kalangitan sa gabi na labis na nakakatakot. Benefactor Ji, pinapayuhan kita na huwag kang maggulo. Tungkulin naming 4 na bantayan ang itim na bilangguan. Kapag nabuksan ang itim na bilangguan, dapat mong malaman kung ano ang mga kahihinatnan. Sa ilalim ng maliwanag na kalangitan sa gabi, sa plaza, ang mga mata ng 4 na banal na monghe ay unti-unting naging malamig nang tumugon ang 2 panig dito. Kung sinayehan lang at ang 4 pa, hindi nila bibigyan ng gaanong pansin ito, ngunit ang 3 lumitaw ngayon, gayunpaman, may ilang tao lamang sa mundo na makakapigil sa kanila, at hindi sila dapat hayaang hamakin sila. Matandang monghe Daoji, huwag mong sabihin sa akin na ang anak ko ay determinado na gawin ito. Bilang isang matanda, maaari ko lamang siyang samahan, ngunit maaari ko lamang hilingin sa iyo na kalkulahin ang kabuuan ng pera sa lungsod ng Shanghai sa timog. Account. Pagkatapos niyang sabihin iyon, ang mukha ng baliw ay biglang naging malamig, at isang hininga na parang yelo ay pinakawalan mula sa kanyang katawan. Daoji, Daohui, Daoji, at Daomiye ay sama-samang tinatawag na 4 na dakilang banal na monghe ng karunungan at nirvana. Ang kanilang mga pangalan ay mga maalamat na nilalang sa sinaunang mundo ng martial arts. Ikaw, Xiao Zhishan, ay mga pinuno ng matuwid na landas. Ayaw mong igiit ang katarungan, ngunit unti-unting magiging masama. Ngayon, dapat ka ring turuan ng aral. Sa katawan ng monghe, ang layunin nito ay napakalinaw, isa laban sa 2. Sa buong mundo, ang mga taong makakalaban ng nag-iisa sa 2 dakilang monghe ng bundok Shaoxi ay hindi hihigit sa 2 kamay, at ang magulo na matandang lalaki ay isa sa kanila. Ikaw na hayop, magmadali ka, natatakot ako na napansin na tayo ng mga tao mula sa Akademya ng Bodhidharma. Ang baliw at si Jingyi ay tumingin sa 2 iba pang banal na monghe. At ang 4 na sinayehan, sa ilalim ng madilim na titig ng 4 na banal na monghe, ay naglakad patungo sa pintuan sa ilalim ng pagoda na parang liwanag. Sa ilalim ng maliwanag na kalangitan sa gabi, nang piliin ng magulo na matandang lalaki ang 2 banal na monghe, at pinili rin ng baliw at Jingyi ang kanilang mga kalaban, ang 4 na sinayehan ay naglakad na patungo sa pintuan sa ilalim ng pagoda na parang liwanag. Boom! Sa ilalim ng pagoda, mayroong isang napakabigat na pintuan. Hindi ko alam kung anong uri ng material ang gawa nito. Bagamat mukhang luma, ito ay napakasigla. Sinayehan at ang iba pa ay bumagsak sa mabigat na pintuan na may 4 na pag-atake mula sa hangin. Hindi ito sumabog. Kapangahasan. Ang mga ekspresyon ng 4 na banal na monghe ay labis na malamig, ngunit nang gusto nilang pigilan sinayehan at ang 4, ang magulo na matandang lalaki, ang baliw, at si Jingyi ay hamarang na sa kanilang daan, at isang super labanan ay magsisimula na. Nakakainis. Ang 4 na sinayehan ay nakatayo sa harap ng pagoda, ang kanilang mga mukha ay medyo pangit, at ang 4 sa kanila ay nagsama-sama upang atakehin, ngunit hindi man lang nila binuksan ang pintuan.
Ngayon, ang mga tao sa Akademya ng Bodhidharma ay maaaring nakarinig ng nangyari dito. Sino ang nangahas na sumalakay sa aking bundok Shaoshe sa gabi? Sa nakapalibot na kalangitan sa gabi, biglang may malakas na sigaw, at isang grupo ng mga pigire ang mabilis na sumugod patungo sa plaza sa oras na ito. Ang mga taong ito ay may hawak na mga kahoy na tungkod, at sila ay kasing lakas ng mga tigre. Sa kanilang paglitaw, ang malakas na nakaka-pressure na aura ay nagparamdam sa mga tao ang hininga ng kalangitan sa gabi na ito ay mas marahas at nakakatakot. Hindi, ang mga tao mula sa Bodhidharma Institute ay lumitaw na. Nang makita ito, nagulat sina Old Master Chen at ang iba pa. Dali-daling sinabi ni Yehan, harangan mo muna sila, at hahanap ako ng paraan para makapasok. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, ang apat na sina Mrs. Chen ay sabay-sabay na tumango, at sumugod patungo sa master ng Bodhidharma Academy na nagnanakaw patungo sa plaza. Sa harap ng pagoda, kalmado ang hitsura ni Yehan. Bagamat ang tunog ng mga labanan sa paligid niya ay patuloy na nagaganap, hindi ito nakaapekto sa kanyang kalooban. Ang pintuan ng pagoda na ito ay napakasigla at makatiis sa mga pag-atake ng apat sa kanila. Paano magiging simple ang isang itim na bilangguan kung saan nakakulong ang isang grupo ng mga nangungunang eksperto? Hindi mahalaga, kailangan mong subukan. Isang kislap ang sumilay sa mga mata ni Yehan, at agad, nakita niya ang nakakatakot na apoy na tumataas mula sa kanyang mga kamay, at ang malakas na banal na apoy ng Suzaku ay bumulwak, binomba ang mabigat na pinto. Masama, tumigil ka. Habang inaatake ni Yehan ang pintuan ng pagoda, higit sa isang dosenang pigire ang sumaire sa mga depensa ni na Mrs. Chen at ang iba pa. Sa pintuan ng bilangguan, ang mga pag-atake ng 12-dosenang pigire na ito ay agad na bumagsak patungo sa posisyon ni Yehan. Kabanata 852. Kahit hindi lumingon si Yehan, ang eksena sa likuran niya ay lumitaw na sa kanyang isipan. Ang malakas na pag-atake na ito ay nagsama-sama na nagparamdam sa katawan ni Yehan na panahunan. Bago pa man masyadong mag-isip, lumabas si Yehan, tila isang hakbang lang, ngunit lumitaw siya ng 10 metro ang layo sa isang iglap. Kulog. Habang umiiwas si Yehan, ang lahat ng malalakas na pag-atake na ito ay tumama sa pintuan ng pagoda, na nagpaalog sa lupa. Susunod na sandali, isang tunog ng pag-crackle ang nagmula sa mabigat na pinto, na parang hindi na kayang tiisin ng pinto ang presyon. Nang makita ito, nagliwanag ang mga mata ni Yehan, at sa ilalim ng kalangitan sa gabi, lumipad siya palabas, sumigaw ng malakas, at agad, ang nakakatakot na apoy ng Suzaku ay bumagsak sa mabigat na pintuan sa isang napakasiglang paraan. Hindi, pigilan mo siya. Nang makita ito, nagalit ang mga master ng Bodhidharma Academy, at tumakbo sila patungo kay Yehan na parang kidlat. Gayunpaman, sa oras na ito, ang mabigat na pinto ay binasag na, dahan-daang bumukas sa magkabilang panig, at ang figure ni Yehan ay sumugod dito sa oras na ito. Damn it! Huwag mo siyang hayaang magtagumpay, pumasok sa pagoda. Nang makita si Yehan na pumasok sa pagoda, lahat ng master ng Bodhidharma Academy ay nagbaril patungo sa loob ng pagoda habang mukhang pangit. Ang pagoda na ito ay tinatawag na Black Tower, na kilala rin bilang Black Prison. Halos walang ilaw dito, at madilim ito buong taon. Hindi mo makita ang iyong mga daliri, at napakadilim. Ang pamumuhay dito ay parang isang taon, at hindi mo mararamdaman na lumipas na ang oras. Gaano katagal, sa isang madilim at saradong kapaligiran sa loob ng mahabang panahon, kahit na ang isang normal na tao ay mababaliw sa pamumuhay. Gayunpaman, sa pagoda na ito, may mga mata ng yin at yang magic, at ang paningin ni Yehan ay hindi naapektuhan. Pagkatapos pumasok dito, natuklasan ni Yehan na ang unang palapag ng pagoda ay may ilang mga mukha na hindi maayos at mga shawl, na nagpapahirap makita ng malinaw. Isang master ng mga mukha. Nang makita si Yehan na pumapasok, ang tatlo sa kanila ay nagangat ng kanilang mga ulo at tumingin ng diretso kay Yehan na parang mga karayom. Nadama ang aura ng tatlo sa kanila, nagulat si Yehan. Nagulat siya, ngunit natuklasan ni Yehan na ang mga buto ng tatlong taong ito ay nakakandado ng makapal na mga kadena ng bakal, na nagiging sanhi ng kanilang pag-alog ng bahagya, at ang mga kadena ng bakal ay agad na kumalat sa tahimik at madilim na espasyong ito. Tunog ng pag-alog. Sa oras na ito, sa labas ng pagoda, ang mga master ng Bodhidharma Academy ay sumugod papasok. Nang makita ito, hindi na nagtagal si Yehan, inilipat ang kanyang katawan, at mabilis na sumugod patungo sa pasukan ng ikalawang palapag na parang kidlat. Nakaharap sa napakaraming master ng Dharma Academy ng mag-isa, hindi pa rin gaanong mayabang si Yehan, uri ng antas. Patuloy siyang tumakbo patungo sa tuktok ng pagoda.
Saan man siya dumaan, nakita ni Yehan ang mga master na nakakulong dito isa-isa. Ang mga taong ito ay tila nawala ng kakayahang magsalita dahil sa sobrang tagal nilang nakakulong. Nang pumasok ang mga bisita dito, bukod sa pagkagulat, ang natitira ay isang halimaw na pagkapuot. Ang ilan ay may mga hangarin na pumatay kay Yehan, at sila ay nakakulong sa madilim na bilangguang ito sa loob ng maraming taon na nagiging sanhi ng kanilang emosyon na lumitaw, nagbago. Gayunpaman, hindi tumigil si Yehan, marahil dahil sa kadiliman dito, ang distansya sa pagitan ni Yehan at ng mga master ng Bodhidharma Academy ay unti-unting lumalawak. Sa sandaling ito, nakapasok na si Yehan sa ika-8 palapag, habang ang mga master ng Bodhidharma Academy ay nasa ika-5 palapag pa rin. Nang makarating siya dito, natuklasan ni Yehan na hindi gaanong maraming nakakulong sa ika-8 palapag kaysa dati. Dalawa lang sila. Ang dalawang taong ito ay nakaupo ng nakatawid ang mga binti ng tahimik, walang anumang pagbabago sa kanilang mga katawan, na parang walang pakialam sa pagdating ni Yehan. Agad, patuloy na tumakbo pataas si Yehan. May 9 na palapag sa itim na bilangguan, at ang pinakamataas na palapag ay ang pinakamataas na palapag. Gayunpaman, nang pumasok si Yehan sa ika-9 na palapag, naramdaman niya na ang lugar na ito ay ibang-iba sa ibang mga palapag dahil dito, napuno ito ng napakakatakot na aura ng swordsmanship. Nakatayo sa pasukan, naramdaman ni Yehan ang kanyang balat ay nasusunog ng mga hininga ng kendo na ito. Sino? Bigla, sa espasyong ito, isang itim na figure ang lumulutang sa hangin. Ang kanyang buhok ay shawl, at mayroon din siyang bakal na kadena na collarbone sa kanyang katawan. Ang makapal na mga kadena ay dumaan sa buong pagoda. Ang ganitong uri ng paraan, kahit na ang isang makapangyarihang tao ay mahirap makatakas. Tumingin si Yehan sa itim na anino na lumulutang sa hangin. Agad, nanginginig ang kanyang puso, at halos mapilitan siyang umatras ng titig ng itim na anino. Ang mga matang ito ay napakakatakot. Sa katahimikan na iyon, na may sigla upang patayin ang lahat, sa kalaliman ng kanyang mga mag-aaral, tila mayroong isang mahiwagang sandata na maaaring sirain ang sansinukob, at isang sulyap lang ay maaaring magpadala ng kaluluwa ng kalaban. Sa pasukan ng ika-9 na palapag, tumingin si Yehan sa mga mata ng taong lumulutang sa hangin, nanginginig ang kanyang ekspresyon, at halos umatras dahil sa mga matang ito. Dahil ang mga matang ito ay napakakatakot, ang pagtingin lang sa kanila ay parang ang kanyang kaluluwa ay mabutas. Ang titig na parang espada na ito ay mas nakakatakot kaysa sa anumang matalim na sandata. Bukod dito, ang malakas na aura ng kendo sa paligid dito ay tila ginawang mundo ng mga espada ang maliit na espasyong ito. Kung papasok ka dito, mabutas ka ng libu-libong espada at mamamatay. Huwag mo nang sabihin, mamatay ka. Bigla, nang nanginginig si Yehan at nanatiling tahimik, isang malamig na boses ang nagmula sa bibig ng anino. Ang boses na ito ay parang matalim na espada na maaaring tumago sa mundo, isang makapangyarihang espada. Ang chi ay nilamon at pinalabas mula sa kanyang bibig na nagiging sanhi ng pag-ikot ng dugo sa katawan ni Yehan. Teka, nang makita na ang itim na anino ay gustong gumalaw, dali-daling pinigilan siya ni Yehan, tumingin sa kanya at sinabing kalmado, kahit hindi ko alam kung sino ka, gusto mo bang lumabas? Kabanata 853. Nang marinig iyon, puminto ang mga galaw ng itim na anino, at isang mas matalas na aura ng espada ang dahan-dahang kumalat mula sa kanyang katawan. Ito ay isang mabangis na aura ng pagpatay at pagnanasa. Maraming taon na siyang nakakulong sa madilim na bilanggaang ito, sino ang ayaw lumabas mula rito at patayin ang lahat ng mga kaaway sa labas. Sa mga salita ni Yehan, ang taong nasa harapan niya ay natural na napakatokso. Ha, bata. Matutulungan mo ba akong alisin ang Nine Heavens Dragon Chain na gawa sa itim na bakal? Tumawa ng malakas ang itim na anino, na nagdulot ng pagtaas muli ng nakakatakot na aura sa paligid, gamulong at umaalon na parang mga alon ng dagat. Ano naman ang mahirap doon? Lumapit si Yehan ng 2 hakbang, ang Longquan Sword ay mahigpit ng hawak sa kanyang kamay, tumingin siya sa itim na anino at nagsabi, gayunpaman, tutulungan kitang makalabas mula rito, sana tandaan mo, may utang ka sa akin. Sige, bata. Basta matutulungan mo ako, babayaran ko ang utang na loob na ito balang araw. Tinitigan ni Yiying si Yehan, at sumagot ng simple at determinado. Sinulyapan ni Yehan ang likurang pasukan dahil naramdaman na niya na ang master ng Dharma Academy ay nakarating na sa ibaba sa sandaling ito. Agad, nang walang pag-aalinlangan, lumipad si Yehan, at ang pilak na liwanag sa Longquan Sword ay humiwa sa Nine Heavens Dragon Chain na gawa sa itim na bakal. Ang ganitong uri ng kadena ng bakal ay talagang napakatibay.
Gamit ang talas ng Longquan Sword ni Yehan, nagtagal ito ng higit sa 10 paghiwa ng sunod-sunod upang putulin ito. Isang magandang espada, walang kapantay sa talas, makakapamuhay sa aking Zanlo Sword. Ang mga tanikala sa kanyang katawan ay naalis, at ang aura sa katawan ni Sombra ay muling sumigla. Tumangala siya sa langit at tumawa ng malakas. Isang alon ng nakakatakot na hangarin na pumatay ay nagwalang bahala sa espasyo ng mabaliw. Walang Nine Heavens Dragon Chain na makapipigil sa kanya, huwag sabihin sa itim na bilanggaang ito, kahit sa bundok Shaoshi, walang makakapigil sa kanya. Sa oras na ito, dumating na ang mga master ng Bodhidharma Academy, at ang mga figure ay lumitaw sa pasukan ng ikasyam na palapag. Tiningnan nila ang taong nakalaya sa mga tanikala ng Nine Heavens Locking Dragon, at ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago ng husto, hindi maganda. Ha 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 ha! Mga kalbong asno, papatayin ko kayo ngayon, bata, gamitin mo ang aking espada. Ang mabaliw na tawanan ng lalaki ay bumagsak, at sa susunod na sandali, ang Longquan Sword sa kamay ni Yehan ay inagaw ng isang malakas na puwersa at lumitaw sa kamay ng lalaki. Sa oras na ito, ang lalaking may hawak ng espada ay naging mas nakakatakot. May magulo na buhok na sumasayaw sa hangin, may hawak na Longquan Sword, bumaba siya sa hangin, sa ere, humiwas siya gamit ang espada. Wow! Sa ere, ang matalas at walang kapantay na enerhiya ng espada ay parang baha na sumabog sa isang bangko. Ito ay mabangis, walang awa, at hindi matitinag. Saan man ito pumunta, ang puwersang pumipinsala ay sumisira sa lahat sa loob ng sakop ng pag-atake. Ang master ay walang oras man lang para yumikto, ngunit nilamon siya ng matalas na enerhiya ng espada. Tumayo si Yehan sa likuran, tinitignan ang eksena na may gulat na ekspresyon. Ang mga master ng Bodhidharma Academy ay hindi man lang nakapidyo sa espada ng lalaking ito, at ang buong hukbo ay naubos. Ha 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 ha! Masaya. Kalbong asno, narito na ang iyong katapusan. Nang magulat si Yehan, ang tinig ng lalaki na puno ng pagkamuhi ay nag-ugong sa buong itim na bilangguan. Sa susunod na sandali, naramdaman lang ni Yehan na ang lalaking nakatayo sa harapan niya ay nawala ng walang bakas, walang bakas. Nang makita ito, huminga ng malalim si Yehan, at mabilis na sumugod patungo sa ikawalong palapag. Dahil ang sobrang malupit na lalaki sa ikasyam na palapag ay pinakawalan na, ang mga master ng bundok Shaoshi ay walang labis na oras para harapin siya. Ito ang kanyang paglaya mula sa itim na bilangguan. Isang magandang pagkakataon para sa natitirang mga master. Sa loob ng ikawalong palapag, kalmado na tiningnan ni Yehan ang dalawang master na may malalakas na pagbabago sa kanilang mga mata. Ang hitsura ng dalawang taong ito ay kapareho ng master sa ikasyam na palapag. Hindi sila naghilamos at nagayos buong taon, at ang kanilang buhok ay shawl, na nagpapahirap makita ang kanilang orihinal na hitsura. Nalinas. Nakakatuwa, pinalaya ko talaga siya. Ang isa sa kanila ay may napakamalakas na madilim na alon, at ang mga matang iyon ay parang mga makamandag na ahas na nakatago sa dilim na maaaring sumalakay ng nakamamatay anumang oras. Tinitigan si Yehan. Kayo, sino si Huang Batian? Naglakad-lakad si Yehan patungo sa dalawa, si Huang Batian, ang anak ni Nanquan Huang Wanjin, at ang ama rin ni Shaben. Ano ang hinahanap mo? Tiningnan ni Yehan ang taong nagsalita. Ang taong ito ay matangkad at matangkad, na may parehong pangangatawan kay Shaben. Ang mga matang iyon, kahit nasa dilim, ay parang kidlat, kapansin-pansin. Mahinang ngumiti si Yehan at nagsabi, alisin ka. Pagkatapos ng lahat, ang dragon scale sa kamay ni Yehan ay umihip gamit ang isang dagger, at ang mga pagsabog ng liwanag ay bumagsak sa parehong posisyon, pinuputol ito ng tuluyan. Nang makita ito, ang mga mata ni Huang Batian na parang tigre ay tumingin ng diretso kay Yehan, na parang gusto niyang makita sa kanyang mukha kung bakit niya ginawa ito. Gayunpaman, nang magulat si Huang Batian, muling bumaril si Yehan at pinutol ang Nine Heavens Dragon Chain sa ibang tao. Pagkatapos dumiretso si Yehan sa ikapitong palapag ng walang sinasabi. Sa parehong paraan, ang mga master na nakakulong sa itim na bilangguan ay pinalaya isa-isa. Ika-6 na palapag. Ika-5 palapag. Kabanata 854. Ika-3 palapag. Ika-2 palapag. Unang palapag. Pagdating doon, sinundan si Yehan ng halos 30 nakakatakot na eksperto. Ang mga taong ito ay pinakawalan ngayon, at ang aura ng pagpatay sa kanilang mga katawan ay napakalakas na nagdulot ng panginginig sa takot. Ngayon na ang mga taong ito ay pinakawalan na, mayroon lamang silang isang iniisip sa kanilang mga puso, at iyon ay paghihiganti, at ang kanilang mga kaaway ay karaniwang mula sa sinaunang mundo ng martial arts. Siyempre,
Ang mga mata ng mga taong ito ay nakatingin din kay Yehan na walang dahilan na nagpalaya sa kanila. Sa sandaling ito, naglakad si Yehan patungo sa pasukan ng pagoda. Lumingon siya at sinulyapan ng mga taong ito, at sinabing kalmado, lahat. Ang pagtakas ninyo rito ay nakasalalay sa inyong swerte. Alam kong may pag-aalinlangan kayo sa inyong mga puso, ngunit isa lang ang ilalabas ko. Ang layunin ay ang magdulot ng kaguluhan sa sinaunang mundo ng martial arts, kahit na hindi ko ito sabihin, naniniwala akong gagawin ninyo ito. Matapos sabihin ito, binuksan ni Yehan ang pinto sa pasukan ng pagoda. Habang ang pinto ay dahan-daang binubuksan ni Yehan, na may kaunting paggalaw, ang labanan sa plaza sa labas ay unti-unting pumasok sa bilangguan kung saan ang mga nakakulong sa paningin ng mga eksperto. Pagkatapos ng maraming taon, ito ang unang pagkakataon na makita ang kalangitan na puno ng mga bituin at ang buwan na sumisikat sa lupa sa labas. May pag-asa sa mga mata ng mga taong ito, ngunit agad, ang nakakatakot na pagkapuot ay pinakawalan mula sa kanilang mga katawan. Kalbong asno, ikinulong mo ako ng mahigit 30 taon, at gusto kong bayaran mo ito ng dugo. Patayin ang mga kalbong asno na ito. Patayin sila. Sunod-sunod na galit na sigaw ang nag-ugong ng nakakagulat mula sa itim na bilangguan, at pagkatapos, ang mga taong ito, na parang kidlat, ay sumugod palabas ng itim na bilangguan, tulad ng isang ulap ng madilim na ulap na tumatakip sa mga master ng bundok Shaoshe sa plaza. Hanay. Parhat Formation. Malaking hanay ng 18 tansong figure. Habang ang mga master sa itim na bilangguan ay nagnanakaw mula sa loob isa-isa, nang ang malakas at nakakatakot na aura ay pumalibot sa kanila, sa plaza, ang mga ekspresyon ng mga master ng bundok Shaoshi ay naging labis na pangit. Parehong depensa at depensa ay napakamalakas na mga porma sayon. Sa harap ng mga master na tumakas mula sa itim na bilangguan, hindi naglakas loob na maliitin sila ng mga master ng bundok Shaoshi. Kabilang sa mga taong ito, marami sa kanila ang mga master na sikat sa buong mundo. Kahit na sila ay nakakulong na sa loob ng maraming taon, ang kanilang lakas ay hindi bababa at kahit natataas pa. Mga paligsahan, labanan, sumabog sa plaza ng bundok Shaoshi, isang kamangha-manghang labanan, ito ay maituturing na ang pinaka-nakakatakot na kolektibong labanan na hinarap ng bundok Shaoshi. Pagkatapos ng labanang ito, natatakot ako na ang makapangyarihang pundasyon ng bundok Shaoshi ay manginig. Sa oras na ito, naglakad-lakad si Yehan mula sa pagoda, tumingin sa paligid, lahat ng nag-aaway na figure ay nakikipaglaban sa plaza, at ang nakakatakot na mga tunog ng labanan ay nagdulot ng libo-taong templo ng bundok Shaoshi na tuluyang nalubog sa kaguluhan sa gitna ng kaguluhan, ang isang bagay tulad ng ngayong gabi ay hindi pa nangyari noon sa kasaysayan ng bundok Shaoshi. Unti-unti, isang malamig na ngiti ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Yehan. Ngayong gabi, ang kanyang layunin na pumunta sa bundok Shaoshi ay natupad. Ang lahat ay maayos. Ang mga master sa itim na bilangguan ay pinakawalan at ikinulong. Sa loob ng maraming taon, ang pagkamuhi sa kanilang mga puso ay magiging isang nakakagulat na puwersa, at ang kanilang mga kaaway ay magkakaroon ng problema sa pagtulog at pagkain dahil dito. Yehan. Bigla, isang monghe ang sumugod patungo sa harapan ni Yehan. Ang kanyang mukha, na dapat ay puno ng awa, ay puno ng pagiging mabangis at hangarin na pumatay. May kaunting alaala si Yehan sa kanya. Ang kanyang pangalan ay Shikong. Nang siya ay nasa lungsod, ang bundok Shaoshi ay pinamunuan ng taong ito. Matandang kalbong asno, hindi mo inaasahan na ang iyong Shaoshishan ay magdurusa ng ganitong sakuna, hindi ba? Malamig na ngumiti si Yehan kay Shikong. Ngayon, ang matandang monghe na ito ay tiyak na papatay sa iyo, ang pinuno ng mga demonyo, kukunin ang iyong buhay. Malakas na sumigaw si Shikong at naglabas siya ng isang matalas at mabangis na palad. Ito ay ang Vajra Palm ng bundok Shaoshi, na may kamangha-manghang puwersang pumipinsala. Matandang kalbong asno, kaya mo akong pigilan noon, ngunit ngayon, hindi ka nakarapat-dapat. Walang pakialam ang ekspresyon ni Yehan. Tumingin siya kay Shikong na sumusugod patungo sa kanya, at isang mabigat na puwersa ang pinakawalan mula sa kanyang katawan. Ang makapangyarihan at walang kapantay na puwersa ay nagtipon sa palad ng kanyang kamay, at sinuntok niya ang Vajra Palm ni Shikong ng isang napakamabangis na suntok. Bumulusok. Boom! Ang mga kamao at palad ng dalawa ay nagtagpo sa ere, at ang banggaan ng puwersang iyon ay nagdulot ng isang nakakagulat na tunog tulad ng kulog sa lupa. Sa susunod na sandali, ang katawan ni Shikong ay hindi mapigil ang umatras, at ang mga bugzo ng sariwang dugo ay dumura mula sa kanyang bibig na nagpaparamdam sa kanyang mukha na labis na mapotla. Nang siya ay nasa ghost market, si Yehan ay parang multo sa harapan niya.
Parang langgam, ngunit ngayon, madali na para kay Yehan na harapin siya. Parhet Feast. Malakas na sumigaw si Shikong na may madilim na mukha at patuloy na inatake si Yehan. Pinangunahan ni Yehan ang lahat ng ito ngayong gabi, tahimik na mga araw. Kabanata 855. Umalis na. Malamig ang tingin ni Yehan, humakbang pasulong, sumuntok sa kinatatayuan, at muling sumuntok ng napakamabangis, at tumama sa katawan ni Shikong. Ang puwersa ng suntok na ito ay sumabog ng ligaw, nagdulot ito ng paglipad ni Shikong na parang saranggola na naputol ang tali, walang lakas na makipaglaban muli. Matandang kalbong asno, hindi kita papatayin ngayon, hahayaan kitang makita ng iyong mga mata kung paano unti-unting bumababa ang pinakamagaling na sekta sa sinaunang mundo ng martial arts. Sinulyapan ni Yehan si Shikong, na matamlay at malamig, mabilis na tumakas sa kawalan, dahil ang layunin ng pagpunta rito ay natupad na, syempre hindi na magpapatuloy si Yehan na mag-aksaya dito. Matanda, nasisiyahan ka na ba? Panahon na para umalis. Ang boses ni Yehan ay malinaw na narinig sa kalangitan sa gabi, at pagkatapos noon, nawala na siya sa kalangitan sa gabi ng bundok Shaoxi. Haha, Daoji, matandang kalbong asno, makikipaglaro ako sa iyo hanggang ngayon, at maglalaban ulit tayo kapag may oras na tayo. Mulaklak na tumawa ang baliw, at dahan-dahang umatras sa kawalan, iniwan ang isa sa 4 na banal na monghe na duguan sa sulok ng kanyang bibig. Madilim na tumingin si Daoji sa kanya. Kasabay nito, nagsimulang umatras din sina Sloppy Old Daoist at Jingyi. Gamit ang kanilang lakas, gusto nilang umatras, ngunit ang 4 na dakilang banal na monghe ng bundok Shaoxi ay hindi naglakas loob na habulin sila. Umatras din sina Mrs. Chen at ang iba pa, at hindi nagtagal, lahat ng mga taong kabilang sa panig ni Yehan ay umalis sa buong bundok Shaoxi, at ang mga master na pinakawalan mula sa itim na bilangguan ay umalis din isa-isa, iniiwan lamang ang ilang mga taong hindi pamilyar sa bundok Shaoxi. Ang mga master na napupuot sa buto ay patuloy pa ring nakikipaglaban sa kanila. Tungkol naman sa master ng kendo na umutang ng Long Quan Sword ni Yehan, pagkatapos umalis ni na Yehan at iba pa, umalis din siya. Nang matapos ang labanan sa bundok Shaoxi, 12 ng tao ang napatay o nasugatan ng mga master mula sa Bodhidharma Academy sa plaza sa paligid ng itim na bilangguan. Ang mga mukha ng 4 na banal na monghe ay labis na madilim. Ang 4 sa kanila ay itinuturing na mga Diyos ng sinaunang mundo ng martial arts. Gayunpaman, sa ilalim ng proteksyon ng 4 sa kanila, lahat ng mga master sa itim na bilangguan ay pinakawalan, at marami sa kanyang mga master ng Shaoshishan ang napatay. Banal na monghe. Isang monghe ang lumapit sa gilid ng 4 na banal na monghe. Ipaalam sa iba't ibang sekta na ang isang martial arts conference ay gaganapin sa loob ng 3 araw. Lahat ng mga demonyo na nakakulong sa itim na bilangguan ay tumakas. Ang mga taong ito ay tiyak na magiging isang masasamang puwersa na magdudulot ng sakuna sa sinaunang mundo ng martial arts. Hindi nagtagal ang sinaunang mundo ng martial arts ay masisira ng mundo. Kaguluhan, dapat tayong maghanda sa lalong madaling panahon. Walang pakialam na sabi ng puting kilay na monghe. Oo, banal na monghe. Sumagot ang monghe na may malamig na mukha. Ang taong ito ay tinatawag na Kung Yuan, at siya ang abot ng panloob na looban ng bundok Shaoxi. Malamig na nagtanong ang puting kilay na monghe, Kung Yuan, ano ang pangalan ng binata na nangunguna kanina? Saan siya nanggaling? Bumalik sa banal na monghe, ang anak na ito ay si Yehan, ang anak ng isang baliw. Lumalabas na siya si Yehan. Okay, napakahusay. Siya ay isang sakuna para sa martial arts. Ang anak na ito ay magiging isang walang kapantay na kontrabida sa hinaharap. Ako, Shaoshishan, ay isusulat muna ang utang na dugo na ito. Ang kaguluhan sa Shaoshishan ay mabilis na kumalat sa buong China, at ang mga master na nakakulong sa itim na bilangguan ay tumakas isa-isa, na nagdulot ng Shaoshishan, ang pinakamagaling na sekta sa sinaunang martial arts, na magdusa ng maraming pagkalugi, at ikinulong sa itim na bilangguan ang mga ordinaryong tao ay hindi alam kung gaano kalakas ang mga tao sa loob. Gayunpaman, ang mga nakarating na sa isang tiyak na antas ng lakas ay alam na sila ay isang grupo ng mga master na may mabuti at masamang personalidad, na gumagawa ng mga bagay ayon sa kanilang sariling kagustuhan. Kabilang sa kanila, karamihan sa kanila ay may malaking pagtatalo sa sinaunang sekta ng martial arts, dahil dito, sila ay ikukulong sa madilim na bilangguan sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Ngunit ngayon, ang mga taong ito ay tumakas mula sa itim na bilangguan, ang mga tao sa sinaunang mundo ng martial arts ay natatakot na sila ay mabubuhay sa takot. Sa isang panahon, ang lupain ng China ay nagulat, at lahat ng mga master ng itim na bilangguan ay tumakas.
Maiisip na gamit ang lakas ng grupong ito ng mga tao, ang sinaunang mundo ng martial arts ay magiging kaguluhan at papasok sa isang estado ng mataas na alerto, ang mga taong tumakas mula doon ay lahat ng mga master na sikat sa buong mundo. Ang bagay na ito, kahit na ang senior management ng Huaxia ay nagulat, hindi nila papansinin ang pagtatalo sa pagitan ng mga master na tumakas mula sa itim na bilangguan at ng sinaunang mundo ng martial arts, ngunit kung ang mga taong ito ay magdudulot ng kaguluhan sa secular na mundo, kailangan nilang mag-advance maghanda para sa hindi inaasahan. Hindi ko inaasahan na sasakupin ni Yehan ang mahigpit na binabantayang Shaoxi Mountain at ang itim na bilangguan na binabantayan ng 4 na dakilang monghe. Ang mga kilos ng lalaking ito ay muling nagulat sa mundo. Hindi ba? Ngayon, kapag maraming tao ang nanonood kung paano siya gagawa ng desisyon tungkol sa mundo sa ilalim ng lupa, ginawa niya ang kabaligtaran, inatake ang itim na bilangguan sa bundok Shaoxi, at naglaro ng mga barahan na hindi karaniwan. Ang lalaking ito ang isip ay mahirap talagang maunawaan. Ang lalaking ito ay isang salot at sasamahan siya ng dugo saan man siya magpunta. Natatakot ako na ang mga tao sa sinaunang mundo ng martial arts ay may puso pang ang kainin siya ng buhay. Sa sinaunang mundo ng martial arts, pagkatapos matanggap ang balita, maraming sekta ang nagulat at nagalit din. Mga tao sa itim na bilangguan, ngunit ang mga sektang ito ay gumugol ng maraming pera upang ipadala sila sa itim na bilangguan. Ang mga tumakas sa oras na ito ay tiyak na hihilingin sa kanila na ayusin ang mga lumang account ng taon, kahit na ang mga taong tumakas mula sa itim na bilangguan ay mga individual lamang na may higit na lakas, at walang makapangyarihang puwersa sa likuran nila. Gayunpaman, ito ay dahil lamang sa mga taong ito ay nag-iisa at walang alalahanin, kaya mas mahirap pang harapin. Walang nakakaalam kung paano gagantay ang kanilang mga kaaway, lalong hindi alam kung kailan ito magiging. Sa makatuwid, anuman ang sitwasyon, kailangan nilang mag-ingat at hindi ka maaaring mag-relax kahit kaunti. Marahil, kapag nagpapahinga ka na, ang mga taong ito na nagtatago sa dilim ay biglang lalabas at magbibigay sa iyo ng nakamamatay na suntok. Sa isang panahon, ang mga pintuan ng bundok na pumasok sa mga pangunahing sinaunang sekta ng martial arts ay pumasok sa isang malakas na estado ng depensa. Wala nang magagawa si Yehan kundi ang palayain ang mga master sa itim na bilangguan. Gamit ang kanyang kasalukuyang lakas, maaari siyang tawaging overlord sa mundo sa ilalim ng lupa, ngunit kung ikukumpara sa sinaunang sekta ng martial arts, ito ay malayo sa likuran. Sa makatuwid, si Yehan kailangan nihan ang isang oras ng pag-buffer, at sa panahong ito, ang tanging paraan upang pigilan ang sinaunang mundo ng martial arts na magdulot ng problema sa kanya ay ang pigilan silang gumalaw. Ang itim na bilangguan ay isang puwersa na nagpapangahas sa sinaunang mundo ng martial arts na huwag kumilos ng padalos-dalos. Gamit ang mga taong ito, sa sandaling kumilos ang mga tao sa sinaunang mundo ng martial arts laban kay Yehan, makakahanap sila ng pagkakataon na samantalahin ito. Pagkatapos palayain ang mga master sa lumang bahay ng pamilya Chen mula sa itim na bilangguan, binabantayan ni Yehan ang balita mula sa labas. Ngayon, ang balita mula sa lahat ng panig, sa kabuuan, ang epekto ay umabot sa isang antas na nagbibigay kasiyahan sa kanya. Guho kung ang mundo ay may takot, hindi nito ilalagay ang lahat ng iniisip nito sa kanya. Kabanata 856. Kapag wala ng banta mula sa sinaunang mundo ng martial arts na maaaring makialam sa mundo sa ilalim ng lupa anumang oras, makakapag-concentrate si Yehan sa pagkontrol sa hilaga at makamit ang kanyang orihinal na layunin. Mukhang maganda ang epekto, at hindi nito pinag-aksaya ang ating paglalakbay. Mahinang ngumiti si Old Master Chen. Nang marinig ang kanyang mga salita, ngumiti si Zhao Hengtian at nagsabi, ngayon na natatakot na ang sinaunang mundo ng martial arts, ang presyon sa ating panig ay magiging mas madali. Susunod, maaari nating masakop ang North China at makapasok sa Yanjing ng may kapayapaan ng isip. Sabi ni Yehan, ito ay isang mahalagang bagay, ngunit bago iyon, ang Beiming Longbo ay dapat munang harapin, at hayaan ang mga tao sa madilim na bulwagan na alamin kung saan matatagpuan ang Beiming Longbo sa North China. Ang taong ito ay hindi dapat manatili kasama niya. Sa labanan sa lambak sa labas ng lumang bahay ilang araw na ang nakakaraan, ang tuso at mapanlinlang na Beiming Longbo ay sa wakas ay tumakas, ngunit alam ni Yehan na ang Beiming Longbo ay tiyak na nasa rehiyon pa rin ng North China. Pagkatapos makaranas ng isang nakapipinsalang pagkatalo gamit ang karakter ng overlord ng kanyang henerasyon paano niya basta susuko. Huwag kang mag-alala dahil sa nakapipinsalang pagkatalo ng maraming partido, ang mga tao sa ating madilim na bulwagan ay karaniwang nakakalat sa lahat ng mga lalawigan at lungsod sa North China.
Hindi mahirap hanapin ang lokasyon ng Beiming Lombo. Sabi ni Zhao Hengtian. Tumango si Yehan. Sa oras na ito, tatlong figure ang pumasok mula sa labas ng bulwagan. Ang isa sa kanila ay nawalan ng kanyang mahabang buhok pagkatapos mag-ayos. Mayroon siyang determinadong mukha at tumutusok na mga mata ng tigre. Ang Amerikana, ang figure ay kapareho ng kay Shaben, na parehong kabilang sa uri ng malaki ang katawan. At ang taong ito ay si Huang Batian na tumakas mula sa itim na bilangguan, ang ama ni Silly Ben. Ang pangalan ni Huang Batian ay isang kilalang master noon, sikat sa mundo sa ilalim ng lupa sa Hilaga at Timog. Ang kanyang reputasyon sa mundo sa ilalim ng lupa ay nalampasan ang kanyang ama na si Nanquan Huang Wanjin, at kasing sikat ni Chu Xuanji, Wang Dicho at iba pa. Ang totoo lang ay hinabol siya ng mga master ng bundok Shaoxi dahil aksidenteng napatay niya ang isang disipulo ng panloob na looban ng bundok Shaoxi, at ang kanyang mahal na asawa ay namatay dahil dito. Sa huli, siya mismo ay ikinulong sa itim na bilangguan. Ang pagkabilanggo na ito ay tumagal ng higit sa 20 taon. Nang makita ang 3 taong pumapasok, tumayo si Yehan at nakangiting nagsabi, "Senior Huang, binabati kita sa muling pagsasama ng inyong mag-ama." Nang marinig ito, sinabi ni Huang Wanjin, "Xiaohan, kung wala ka, mahihirapan akong maalis ang mga depensa ng Xiaoxishan ng mag-isa. Ang pagpapaalam kay Shaben na sumunod sa iyo ay ang pinakatama na pagpili na nagawa ko sa aking buhay." Seryoso si Senior Huang, ang ama ni Shaben ay kamag-anak ko rin na si Yehan. Ang mga mata ni Huang Batian ay tumingin kay Yehan. At sinabi niya, "Mayroon ka ng ganoong lakas sa murang edad, karapat-dapat kang maging anak ni Madman Ji. Alam ko kung ano ang iyong ideya sa itim na bilangguan, huwag kang mag-alala, bundok Shaoxi. Ako, Huang Batian, ay tumulong sa iyo na pigilan, kailangan kong maghiganti sa aking mahal na asawa, ang buhay ng matandang kalbong asno na si Kung Yuan ay akin, basta ang mga tao mula sa bundok Shaoxi ay nang ahas na bumaba ng bundok, papatayin ko ang bawat isa na makikita ko." Sabi ni Yehan, ang mga taong nakakulong sa itim na bilangguan ay tumakas ng sama-sama. Sa tingin ko ay dapat na naguguluhan ang bundok Shaoxi, ngunit ang bundok Shaoxi ay ang pinakamagaling na sekta sa sinaunang mundo ng martial arts. Kailangan mong maging maingat si Uncle Huang kung gusto mong maghiganti. Huwag kang padalos-dalos, ayaw kong mawala muli ang aking mabuting kapatid sa kanyang ama. Para sa bagay na paghihiganti, isama mo ako. Kapag kinuha ni Tianlong ang hilagang mundo sa ilalim ng lupa, babayaran ko ang presyo ng mga kalbong asno na ito. Ang mga mata ni Shaben ay kumislap ng walang katapusang mabangis na liwanag. Ngayon, alam niya ang kanyang pagkatao, noon lang niya nalaman na may ama pa pala siya. Gayun din, alam niya na ang kanyang ina ay namatay sa mga kamay ng mga banal na kalbong asno sa bundok Shaoxi. Sa araw na ito, isang lalaking may edad na may gwapong mukha ang sumalubong sa garrison ng Wuyu Sword Sect. Ang lalaki ay may malinis na maiksing buhok, nakasuot ng asul na roba, at may hawak na matalim na mahiwagang sandata. Ang kanyang mga kilay ay lumilipad, at ang kanyang malamig na mga mata sa mga ito, tila may isang kakilakilabot na enerhiya ng espada na namumulaklak sa lahat ng oras. Ang taong ito ay naglalakad mula sa ilalim ng tuktok ng bundok ng Five Sacred Sword Sect. Saan man siya magpunta, ang mga disipulo ng Five Sacred Sword Sect na nagbabantay sa pintuan ng bundok at may malalakas na depensa ay namamatay sa ilalim ng kanyang espada isa-isa. Walang makakapidyo sa kanyang paghiwa ng espada. Naglakad siya na parang isang mahinahong paglalakad hakbang-hakbang. Sa harapan ng lalaki, isang grupo ng mga disipulo ng Five Sacred Sword Sect ang sumunod sa lalaki hakbang-hakbang. Lahat sila ay umatras ng may takot, hindi naglakas loob na humakbang pasulong upang pigilan sila. Kanina lang, pinatay ng lalaking ito ang higit sa 20 mula sa Five Sacred Sword Sect. Isang disipulo na humiwa ng espada ay tiyak na papatay, at hindi magpapakita ng awa. Hindi nagtagal, umatras ang mga disipulo ng Five Sacred Sword Sect sa plaza ng Five Sacred Sword Sect. Tumayo ang lalaki rito, tumingin sa pangunahing bulwagan sa harapan niya, na may malamig na ekspresyon at hangarin na pumatay sa kanyang mapagmataas na mga mata, may nakasabit na malaking kahoy na plaka na may 4 na gintong karakter na Five Sacred Sword School, na nakasulat dito. Sa oras na ito, ang mga master ng Wuyu Sword School na nakatanggap ng balita ay dumating isa-isa mula sa bulwagan, at isang nakakatakot na aura ng pagpipilit ay agad na pumalibot sa malaking plaza, at kasabay nito ay pumalibot sa malamig na nagmumukhang lalaking may edad. Si Jian Jiangnan, ang pinuno ng Five Sacred Sword Sect, at si Luo Shang, ang pangalawang pinuno ng Five Sacred Sword Sect, ay lumitaw sa harapan ng bulwagan. Ang dalawa ay walang pakialam, at tiningnan ang lalaking mayabang na nakatayo na may hawak na espada sa plaza na may malamig na mga mata.
Gayunpaman, nang makita nila ang mukha ng taong dumating, ang mga mata nina Jian Jiangnan, ang pinuno ng Wuyu Sword Sect, at Luo Shang, ang pangalawang pinuno, ay nag-freeze lahat. Pagkatapos ay isang malakas na presyon ang bumagsak sa kanila. Dahil alam nila kung sino ang taong ito, at gamit ang kapangyarihan ng Five Sacred Sword Sect, hindi nila mapipigilan ang taong ito. Hindi inaasahan, dumating pa rin siya. Para harapin siya, gaano man karaming depensa ang ilalagay natin, wala itong silbi sa kanya. Labis na seryoso ang mukha ni Jian Jiangnan. Ito ang puwersa na pumipigil sa maraming malalakas na tao sa sinaunang mundo ng martial arts, at ang kapangyarihan ng isang espada ay nagpapaalog sa mundo, at walang makakapigil dito. Master, seryoso ang mukha ni Luo Shang, at ang labis na nakakatakot na aura sa kanyang katawan ay humina matapos makita ang lalaking may edad na ito. Jian Jiangnan, naaalala mo pa ba ako? Sa plaza, ang mga mata ng taong mayabang na nakatayo na may hawak na espada ay bumagsak kay Jian Jiangnan, at isang malamig na hininga ang biglang kumalat patungo sa langit at lupa. Sa isang iglap, ang mga tao ng Wuyu Sword Sect ay nakaramdam lamang ng walang katapusang presyon bumagsak ito mula sa langit, na nagparamdam sa kanilang mga puso na labis na mabigat, na parang sila ay pinipigilan ng isang bundok. Mula nang malaman kong tumakas ka mula sa itim na bilangguan, alam ko na darating ka, ngunit ang hindi ko inaasahan ay ang pagdating mo ng napaaga. Tumingin si Jian Jiangnan sa lalaki sa plaza, na may kalmadong tinig mayroong hininga ng pagpipilit. Maaga man, uli man, lahat kayo ay magbabayad ng presyo. Ngayon, kukunin ko ang utang at kukunin ang aking Zanlo Sword. Kabanata 857. Pagkatapos ng lahat, gamit ang isang pag-ihip ng Longquan Sword sa kamay ng lalaki, sa isang iglap, ang Sword Chi ay lumitaw sa manipis na hangin at nagtipon sa kawalan, na parang 10,000 espada na nakalutang sa kawalan, isang alon ng mabangis at walang kapantay na kapangyarihan na nagwalang bahala sa hangin na punit. Sa susunod na sandali, hindi mabilang na Sword Chi ang sumabog na kasing sikip ng ulan. Sa unahan, isang malaking bilang ng mga disipulo ng Wuyu Sword Sect ang nahulog isa-isa. Sa oras na ito, ang lalaking may hawak ng espada ay sumabog gamit ang kanyang ang kapangyarihan ng isang espada ay nakakagulat. Harangan siya, si Jian Jiangnan ang unang lumabas, at ang iba pang mga master ng Five Sacred Sword Sect ay sumugod sa kawalan, hinaharangan ang nakamamatay na enerhiya ng espada. Nakaharap sa lalaki sa harapan nila, kaya lang nila gawin ang kanilang makakaya. Sa labanang ito, ang mga lalaki ay pumihil sa mga bayani, at wala sa mga miyembro ng Five Mountain Sword Sect ang naging kanyang mga kalaban. Hawak ang Longquan Sword, pinugutan niya ng ulo ang higit sa 10 master ng Five Mountain Sword Sect. Si Luo Shang, ang punong guro at pangalawang master ng sekta. Sa huli, kinuha ng lalaki ang kanyang Zanlu Sword mula sa Wuyu Sword Sect, nag-iwan ng isang tambak ng bangkay, at umalis. Para sa kanya, ang Five Sacred Sword Sect ay maaaring pumunta at umalis ng malaya. Sa parehong araw, ang Bejiman ay sinalakay din ng isang makapangyarihang master. Ang master ay isang malakas na lalaki na tumakas mula sa itim na bilangguan. Ang taong ito ay ikinulong sa ikawalong palapag ng itim na bilangguan, gamit ang kapangyarihan ng isang tao, pinatay ang mga tao ng Bejiman na may mabibigat na pagkalugi, at sa huli ay umalis na tumatawa ng malakas. Ang dalawang bagay na ito ay kumalat sa buong sinaunang mundo ng martial arts at China sa loob ng susunod na araw. Sa isang panahon, lahat ng tao sa sinaunang mundo ng martial arts ay nasa panganib, at ang mga depensa ng mga pangunahing sekta ay naging mas malakas. Kasabay nito, ang mga tao mula sa mga pangunahing sekta ng martial arts ay nagsimulang pumunta sa bundok Shaoxi upang lumahok sa martial arts conference. Sa oras na ito sila ay tumakas mula sa itim na bilangguan ang mga tao sa sinaunang mundo ng martial arts ay napakalakas, at ang mga pangunahing sekta sa sinaunang mundo ng martial arts ay dapat na magkaroon ng paraan palabas. Kung hindi, kung magpapatuloy ang mga bagay, ang mga tao sa sinaunang mundo ng martial arts ay hindi alam kung gaano katagal sila mapipigilan ng mga master na tumakas mula sa itim na bilangguan. Gayunpaman, may isang taong sulit banggitin. Sa daan patungo sa bundok Shaoxi, ang iba't ibang sekta sa sinaunang mundo ng martial arts ay halos may mga tao mula sa bawat sekta na inaatake sa iba't ibang lugar na may iba't ibang antas ng pinsala. Hindi na kailangang sabihin na ang mga taong ito na umaatake sa iba't ibang sekta ay natural na mula sa mundo sa ilalim ng lupa. Ang mga master na tumakas mula sa bilangguan, ang mga tao mula sa iba't ibang sekta ay bumaba ng bundok patungo sa bundok Shaoxi upang lumahok sa martial arts conference. Paano susuko ang mga master na tumakas mula sa itim na bilangguan sa magandang pagkakataong ito na mabasag isa-isa?
Siyempre, walang dalawang sinaunang sekta ng martial arts, MA at Bagwa. Ang MA ay hindi kailanman naging kaaway ng iba, at ang Bagwa sect ay bihira na ipanganak, kaya natural na walang mga kaaway. Ang iba't ibang sekta ay nagduso mula sa mga pag-atake na ito. Habang napupuot sila sa mga master na tumakas mula sa itim na bilangguan, napupuot din sila kay Yehan, ang pangunahing salarin. Kung hindi dahil kay Yehan, ang mga tao sa itim na bilangguan ay hindi makakatakas. Ang mga tao mula sa lahat ng mga pangunahing sekta sa sinaunang mundo ng martial arts ay hindi haharap sa isang ganitong passive na sitwasyon ngayon. Sa madaling salita, ang buong sinaunang mundo ng martial arts ay parang medyo nag-ulo ng mga master na tumakas mula sa itim na bilangguan. Ang lumang bahay ng pamilya Chen, sina Yehan at ang iba pa ay sumabog sa pagtawa nang marinig nila ang balita mula sa sinaunang mundo ng martial arts sa nakalipas na 2 araw. Ang mga kontrabida na nagdaya sa mundo, banal, at nagkunwaring matuwid ay sa wakas ay nakatanggap ng kanilang gantimpala. Gayunpaman, nang masaya sina Yehan at ang iba pa. Sa labas ng lambak ng lumang bahay ng pamilya Chen, isang figure ang naglakad-lakad. Ang taong ito, na may isang sinaunang espada na nakabalot sa mga piraso ng tela sa kanyang likuran at isang espada sa kanyang kamay, ay tumayo sa pasukan ng lambak, tumingin sa daan na papunta sa lambak, at bumulong sa kanyang sarili, narito, hindi ko alam kung ano na ang hitsura niya ngayon. Hehe, depende sa sitwasyon, ang sinaunang mundo ng martial arts ay magkakaroon ng kaguluhan sa loob ng ilang sandali. Narinig ko na lahat ng tao mula sa Wing Chun ay napatay sa daan patungo sa bundok Shaoxi. Hindi man lang sila nakadalo sa martial arts conference na ginanap sa bundok Shaoxi. Ang pintuan ng bundok ay sarado. Sa bulwagan ng lumang bahay ng pamilya Chen, tiningnan ni Zhao Hengtian ang lahat na may masayang mukha at nagsabi. Sabi ni Leng Wufei, ang grupong ito ng mga tao ay ikinulong sa itim na bilangguan sa loob ng hindi alam na bilang ng mga taon. Sino ang naglagay sa kanila noong una, at ngayon ay lumalabas na sila? Siyempre, ang sama ng loob na nagngangalit sa aking puso sa loob ng hindi alam na bilang ng mga taon ay dapat na ilabas ng mga taong iyon. Okay. Nakangiting sabi ni Yehan, depende sa sitwasyon, ito ay simula pa lang ngayon. Pagkatapos ng mga taong ito na tumakas mula sa itim na bilangguan ay muling isama sa Jiangho at maging pamilyar sa lahat, maghihiganti sila ng mas mabangis. Sa ganitong paraan, magkakaroon tayo ng sapat na oras upang palakasin ang mga puwersa sa paligid natin. Sa sandaling maging malakas ang mga puwersa sa paligid natin, kahit ang sinaunang mundo ng martial arts ay hindi magiging alalahanin. Sumungkit ang mga mata ni Zhao Hengtian at ngumiti. Nagtinginan ng lahat at nagngitian sa isa't isa. Habang lumalayo sila sa mundo sa ilalim ng lupa, nalaman nilang ang orihinal na layunin ay naging mas malayo. Ngayon, hindi lang nila gusto ang pagkontrol sa mundo sa ilalim ng lupa sa hilaga at timog ng China, ngunit ang kanilang pananaw ay nabasag na ito limitado. Gayunpaman, nang nag-uusap ang lahat sa bulwagan, isang labis na makapangyarihang aura ang lumitaw sa lumang bahay ng pamilya Chen, na tumatakip sa buong lumang bahay ng pamilya Chen. Gayunpaman, bagaman ang aurang ito ay walang pakialam, hindi ito naglabas. Labas ng sama ng loob. Naramdaman ito, ang mga general ng pilak na dragon at mga general ng Tianlong na nagbabantay dito ay agad na umalis sa lumang bahay ng pamilya Chen at lumitaw sa daan sa labas. Malamig nilang tinitigan ang lalaking lumitaw dito na may sinaunang espada sa kanyang likuran, tao. Kabanata 858. Napakagaling ng taong ito. Ito ang unang impresyon na natamo ng Silver Dragon General at Tianlong General nang makita nila ang lalaking ito, na nagdulot ng mas malakas na pagkapuot sa kanila. Sa oras na ito, sina Yehan at ang iba pa ay lumabas din ng silid ng magkakasama. Ang taong dumating ay nagpalabas ng hiningang ito. Dahil walang sama ng loob, ito ay upang akitin silang lumabas. Gayunpaman, nang makita niya ang lalaking may sinaunang espada sa kanyang likuran at ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang likod, isang ekspresyon ng pagkagulat ang sumilay sa mukha ni Yehan, at totoo rin ito para kina Mrs. Chen at sa iba pa. Ang taong ito, hindi ba siya ang nakakulong sa itim na bilangguan? Isa ka bang walang awang tao sa ika-9 na palapag? Nang gabing iyon, halos kalahati ng mga master sa Bodhidharma Academy ang namatay sa kanyang mga kamay. Nang makita ito, kumakbang si Yehan, tumingin sa Longquan sword sa kamay ng lalaki, at nakangiting nagsabi, "Kaibigan, nandito ka ba para ibalik ang espada?" Kahit ang pagbabalik ng espada ay naghahanap ng tao.
Matapos magsalita, inihagis ng lalaki ang kanyang kamay, at ang longquan sword sa kanyang kamay ay sumugod patungo sa posisyon ni Yehan na parang matalim na espada, at sa wakas ay mahigpit na hinawakan sa kamay ni Yehan. Nang marinig ito, sinabi ni Yehan, hindi ko alam kung sino ang hinahanap ng aking kaibigan. Pakisabi sa akin. Ang aking anak na babae, nasa iyo ba siya? Malamig ang mukha ng lalaki, titig na titig kay Yehan. Simula nang kunin niya ang kanyang Zanlu sword mula sa Wuyo Sword Sect, pumunta siya sa lugar kung saan inalagaan ang sanggol. Gayunpaman, pagkatapos pumunta doon, nalaman ng lalaki na ang kilalang monghe na sumubok na hikayatin siyang ibaba ang kutsilyong pangpatay ay pumanaw na, at ang kanyang anak na babae ay kinuha. Sa templo ng nakaupong Buddha, ang lalaki ay nakakuha ng pangalan, at sinundan niya ang pangalang ito upang maghanap dito, ngunit, sa kanyang pagkagulat, ang taong hinahanap niya ay ang binata na nagpalaya sa kanya mula sa itim na bilangguan. Nang marinig ang mga salita ng lalaki, kumunot ang noo ni Yehan at sinabi, "Kaibigan, sino ang iyong anak na babae? Mukhang wala akong hinahanap mo rito." Nang marinig ito, ang lalaki ay mukhang madilim at nagsabi, "Kahit na may utang ako sa iyo, sana huwag mo akong lokohin, kung hindi, ang aking Zanlu sword ay hindi magiging maawain, ibigay mo sa akin." Pagkatapos ng lahat, isang halimaw na enerhiya ng espada ang sumabog mula sa katawan ng lalaki, mabilis na tinatakpan ang mundo. Naramdaman ito, ang mukha ni Yehan ay medyo pangit. Pinalaya niya ang taong ito sa itim na bilangguan, ngunit ang kabilang panig ay hindi lamang nabigo na bayaran ang kanyang utang na loob, ngunit dumating pa sa kanya upang hingin ang kanyang anak na babae sa sandaling ito, agresibo. "Kaibigan, huwag kang masyadong lumayo, wala akong hinahanap mo rito." Tumingin si Yehan sa lalaki at malamig na nagsabi. Nang makita ito, sina Mrs. Chen at ang iba pa ay ngumiti ng mapait. Alam nila ang pagkatao ng lalaki sa harapan nila at hindi sila maaaring makapukaw. Ang pinakamagandang paraan ay kahit na hindi sila maaaring maging kaibigan sa kanya, hindi rin sila maaaring maging kaaway sa kanya. "Tatanungin kita ulit, lalaki, magbabayad ka ba o hindi?" Tinitigan ng lalaki si Yehan gamit ang mga matang parang espada, na parang gusto niyang makita si Yehan, na nagparamdam sa huli na muling masaktan. Tulad ng makapangyarihang pagpipilit na bumagsak sa kanya sa itim na bilangguan. "Sasagutin kita ulit, walang hinahanap mo rito." Tinitingnan ng lalaki na may mga matang parang espada, muling sumagot si Yehan ng malamig. Kung ang kabilang panig ay talagang nang-ahas na manggulo, gamit ang kanyang lakas dito, kahit ang kalaban ay isang napakamakapangyarihan at walang awang tao, ngunit hindi naniniwala si Yehan na makakakuha siya ng bentahe. Nang marinig ang malamig na mga salita ni Yehan, ang malamig na mukha ng lalaki ay naging mas marahas, at sinabi niya, "Sige, kung hindi ka magbibigay, papatayin ko ang lahat ng tao rito isa-isa hanggang sa magsalita ka. Sana ito kaya mong bayaran ang presyo." Nang marinig ito, ang mga mata ni Yehanki ay malamig. Hindi lamang hindi binayaran ng taong ito ang kanyang utang na loob, gusto pa nga siyang patayin ngayon. Kung alam niya ito, hindi sana niya dapat palayain ang taong ito mula sa itim na bilangguan at hayaang maipit siya doon sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Sa loob ng madilim na bilangguan. "Kahit na alam kong napakalakas mo, pinapayuhan kita na huwag kang padalos-dalos, kung hindi, hindi ka makakakuha ng bargain." Sa oras na ito, naglakad-lakad si Huang Batian, humakbang ng 2 hakbang pasulong, at tinitigan ang lalaki ng isang marahas na tingin. Ang kapangyarihan ay pinakawalan mula sa kanyang katawan, at ang puwersang ito ay magkakaugnay at nagbanggaan sa mabangis na aura ng lalaki na parang pagsabog ng bulkan. Pareho silang nagmula sa itim na bilangguan, ang isa ay ikinulong sa ika-8 palapag, at ang isa ay ikinulong sa ika-2 palapag. Sa ika-9 na palapag, kahit na hindi nila maaaring makita ang isa't isa, alam nila ang pag-iral ng isa't isa. "Ikaw lang, gusto mo akong pigilan." Malamig na ngumiti ang lalaki, at pagkatapos ay kumislap ang kanyang kamay na parang multo, at agad niyang hinaila ang sinaunang espada na dala niya sa kanyang likuran. Sa isang iglap, lahat ng tao sa mundong ito ay nakaramdam na mula sa sinaunang espada, mayroong isang halimaw na duguan na aura na kumakalat sa lahat ng direksyon. Ito ay isang walang kapantay na mabangis na espada, ang Zanlu Sword, na inilibing sa Huyo Sword School sa loob ng maraming taon, at ngayon ay lumitaw na muli. Tinuro ng lalaki ang kanyang espada sa langit, ang kanyang katawan ay puno ng hangarin na pumatay, ang kanyang mga mata ay parang mga espada. Ang unang bagay na ginawa niya nang makatakas siya mula sa itim na bilangguan ay ang kunin ang espada, at ang ikalawang bagay ay ang maghanap ng isang babae. Kahit na mabait ang kabilang panig sa kanya, kailangan pa rin niyang gawin ito sa kanyang sariling paraan.
Noon sa paanan ng bundok Kunlun, ginawa niya rin ito. Ginawa niya ang gusto niya at hindi kailanman maaapektuhan ng mga taong walang kinalaman sa kanya. Sok sok! Baliw sa espada, nang ahas kang iwagayway ang iyong espada laban sa aking anak. Mukhang ikinulong ka sa itim na bilangguan sa loob ng napakaraming taon, at ang iyong kakayahan ay lalong lumalakas. Ang tunog ay nagmula sa lumang bahay ng pamilya Chen, at pagkatapos, isang lalaki at isang babae ang lumitaw sa kawalan, tinitignan ang lalaking tinuro ang kanyang espada sa langit. Nang maging tensyonado ang kapaligiran sa labas ng lumang bahay ng pamilya Chen, isang pagtawa ang nagmula sa loob. Pagkatapos, isang lalaki at isang babae ang naglakad-lakad sa hangin. Sumungkit ang kanilang mga mata at tiningnan ang lalaking tinuro ang kanyang espada sa langit na nakangiti sa kanyang mukha. Sok sok! Baliw sa espada, nang ahas kang iwagayway ang iyong espada laban sa aking anak. Mukhang ikinulong ka sa itim na bilangguan sa loob ng napakaraming taon, at ang iyong kakayahan ay lalong lumalakas. Tumingin ang baliw sa lalaki at nakangisi, pagkatapos ay pinindot niya ang kanyang mga kamay pababa, isang tunog ng pag-crackle ang nagmula sa kanyang katawan, ikaw at ako ay hindi nagkita ng maraming taon, bakit, gusto mo bang makipaglaro sa akin? Baliw na G. Walang pakialam na tiningnan ng lalaki ang baliw, at ang kanyang mga matang parang espada ay biglang tumaas ng hangarin na makipaglaban. Kahit na nakaharap sa sikat sa buong mundo na baliw, ang kanyang aura ay hindi humina, ngunit naging mas malakas, at sumabog ang hangarin na makipaglaban. Sige, kayong dalawang lalaki ay huwag maglabas ng mga bagay na may kinalaman sa kamay sa tuwing nagkikita kayo, anyway, maituturing tayong mga kaibigan. Nang magtinginan ang baliw at ang lalaki na may walang katapusang espiritu ng pakikipaglaban, ang tinig ni Jingyi ay umalangaw-ngaw, at ang kanyang magagandang mata ay tumingin sa baliw at sa lalaki. Maganda ang samahan ng tatlo noon. Ang dalawang sikat na lalaki ay mga karibal at matalik na kaibigan. Nang marinig ito, kinerba ng baliw ang kanyang mga labi, humina ang kanyang hangarin na makipaglaban, at bumaba siya ng kawalan kasama si Jingyi, naglalakad patungo sa posisyon ng lalaki. Kabanata 859. Hindi inaasahan, pagkatapos ng maraming taon, kayong dalawa ay palaging magkasama, Jake Wanren, mukhang napakataas mo noon, at naglalaro ka lang para makita ng mundo. Nakita ng lalaki ang eksena na ito, at isang mapang uyam ng ngiti ang unti-unting lumitaw sa sulok ng kanyang bibig. Aba, matagal na kitang hindi nakikita. Kayo ay talagang nangangailangan ng pagpapawis, hindi ba? Tumayo ang baliw sa harapan ng lalaki, at nang marinig niya ito, dumilim ang kanyang mukha. Wala nang pakialam kung sino ang naninigarilyo. Noon, binugbog kita sa lahat ng dako. Malamig na umungol ang lalaki. Mukhang binugbog kita hanggang sa maging ulo ng baboy, at hindi ka nang ahas na makita ang sinuman sa loob ng kalahating buwan. Mapanghamak na ngumiti ang baliw. Nang makita ang eksena na ito, medyo natigilan si Yehan. Ang matandang lalaki ay nakakakilala pala sa taong ito, at maganda ang samahan ng dalawa. Bakit hindi ito binanggit ng matandang lalaki sa kanya, ngunit pinanatili siyang nasa dilim? Anak mo ba siya? Ang mga mata ng lalaki ay bumagsak kay Yehan. Kahit na nakita niya ang baliw ng gabing iyon sa bundok Shaoxi, hindi niya alam na si Yehan ay anak ng baliw. Nang marinig ito, tiningnan ng baliw ang lalaki ng may pagmamalaki, at sinabi, bakit naiinggit ka ba sa akin dahil sa pagkakaroon ng isang napakahusay na anak? Nang marinig ito, dahan-dahang ibinaba ng lalaki ang sinaunang espada na nakataas patungo sa langit. Dahil siya ay anak ng isang baliw, natural na hindi na siya kikilos, at sinabing kalmado, napakahusay, ngunit gusto mong maghanap ng anak na babae, tama. Bago pa matapos magsalita ang lalaki, kinurot ng baliw ang kanyang mga tainga at sinabi, baliw na Jian, ang iyong anak na babae ay mabait, niyakap ko pa nga siya. Alam mo ba kung nasaan siya? Nang marinig ang sinabi ng baliw, ang mga matang parang espada ng lalaki ay agad na tumitig sa baliw. Kung mayroong anumang bagay sa mundong ito na pinakamimas niya bukod sa pagkamuhi, ito ay walang alinlangang ang kanyang anak na babae. Siyempre alam ko, sumama ka sa akin, dadalhin kita doon. Pagkatapos noon, hinailan ng baliw si Jingyi at umalis sa kawalan ng hindi nagpapalam kay Yehan. Nang makita ito, mabilis na sumunod ang lalaki, at sa isang iglap, ang tatlo sa kanila ay nawala ng walang bakas sa paningin ng lahat. Nang makita ang eksena na ito, nalilito pa rin si Yehan, paano alam ng matandang lalaki kung nasaan ang anak na babae ng taong ito? May sikreto ba siyang hindi alam? Ha! Buti na lang hindi kumilos ang taong ito, kung hindi, ang isang baliw lang ang may lakas upang labanan siya.
Nakapaghinga ng maluwag si Old Master Chen at ngumiti ng mapait. Matanda, sino siya? Tinanong ni Yehan si Old Man Chen. Sa nakalipas na ilang araw, hindi tinanong ni Yehan ang pagkatao ng walang awang taong ito na ikinulong sa ikasyam na palapag ng itim na bilangguan. Malinaw na alam ni na Old Man Chen at ang iba pa ang mga taong ito. Nang marinig ito, sinabi ni Old Master Chen, isang espada ang tumataas sa langit, at lahat ng mga bayani ay natalo, tumatawa ng mayabang sa mundo ng mga mortal, ngunit si Wen Tian, siya ay isa sa 5 henyo, ang Diyos ng espada ay tumatawa at nagtatanong sa langit. Isang espada ang tumataas sa langit, lahat ng mga bayani ay natalo, tumatawa ng mayabang sa mundo ng mga mortal, si Wen Tian lang. Inulit ni Yehan ang pangungusap na ito sa kanyang bibig, at biglang lumiwanag ang kanyang mga mata. Nang siya ay nasa recline ng Buddha Temple sa Tengchong, nang ibigay ng yumaong matandang monghe si Xiao Qingcheng sa kanyang mga kamay, hindi ba niya sinabi ang ganoong pangungusap? Upang malaman ang pagkatao ni Xiao Qingcheng, sinabi ni Yehan ang pangungusap na ito sa simula, at tinanong ang magulo na matandang lalaki kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit ang magulo na matandang lalaki ay walang sinabi noon, ngunit ngayon, nauunawaan na ni Yehan ang lahat. Kaya siya ang Diyos ng Espada, ang tunay na ama ng batang babaeng iyon. Biglang tumingin ang mga mata ni Yehan sa kawalan kung saan umalis ang 3 baliw, at biglang napagtanto na ang anak na babae ng Diyos ng Espada ay tumatawa at nagtatanong sa langit, hindi pa naisip ni Yehan na ang batang babaeng iyon ay magkakaroon ng ganoong pagkatao. Yehan, maaari kayang ang batang babaeng iyon sa iyo. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, sina Leng Wufei, Zhao Hengtian at ang iba pa ay nagtinginan ng may pagtataka. Natural na hindi sila estranghero kay Xiao Qingcheng, siya ay isang kakaiba at kaakit-akit na tao. Ang totoo lang, ang hindi nila inaasahan ay ang kakaibang batang babaeng iyon ay may ganoong malaking background, ang anak na babae ng Diyos ng Espada. Dapat ay ganoon. Tumango si Yehan, iniisip ito ngayon, lahat ay may katuturan. Nakipaglaban ng Diyos ng Espada na si Xiao Wentian laban sa maraming makapangyarihang tao sa sinaunang mundo ng martial arts sa paanan ng bundok Kunlun, at sa wakas ay natalo ang lahat ng mga bayani, at pinatay pa nga ang banal na lugar na Kunlun, at ang masasamang itim na dragon sa katawan ni Xiao Qingcheng ay may kaugnayan din sa banal na lugar na Kunlun. Ang mga salita ay tumuturo rin sa Diyos ng Espada, at ang lahat ng ito ay magkakaugnay, na makatwiran. Nang maisip ito, umiling si Yehan at nakangiting nagsabi, mukhang matagal nang itinago ng matandang lalaki at ng magulo na matandang lalaki ito. Kapag papalubog na ang araw, 2 lalaki at isang babae ang dumating sa isang lugar na napapaligiran ng matataas na bundok, na may matataas na puno sa lahat ng dako at lunti ang mga dahon. Ang kagubatan ay puno ng primitive na lasa. Unti-unti, ang 3 sa kanila ay naglakad sa gubat at dumating sa isang kubo. Ito na ba iyon? Tumingin ang Diyos ng Espada sa baliw. Ang lugar na ito ay napakalayo, maaari kayang ang kanyang anak na babae ay nakatira rito. Bakit, sa tingin mo hindi kita kaya lokohin? Sumangkit ang mga mata ng baliw kay Diyos ng Espada. Nang marinig ito, malamig na sinabi ng Diyos ng Espada, pinapatawad kita na hindi ka ng ahas. Hoy, Jian na baliw, huwag kang maging mapagmataas, mag-ingat na ang iyong anak na babae ay magiging akin sa hinaharap. Nang maisip ang damdamin ng batang babae para sa kanyang anak, nakangisi ang baliw, humakbang pasulong, at naglakad patungo sa kubo, at agad na sumunod ang Diyos ng Espada, at sa sandaling ito, ang 2 tawista ay lumabas mula sa kubo, at nang makita nila ang 3 taong pumapasok, walang pagkagulat sa kanilang mga mukha, na parang ang eksena na ito ay dapat nangyari sa una. Kabanata 860. Sa kaloob-looban ng kagubatan, sa mga kubo. Kalahating oras ang lumipas, lumabas ang Diyos ng Espada mula sa loob, ngunit sa sandaling ito, ang kanyang ekspresyon ay mas walang pakialam, malamig na tumitingin sa magulo na matandang tawista at pari na si Yusho sa labas ng kubo. Bata, huwag mong tingnan si Master Dao ng ganyan. Ito ang dapat na iyong orihinal na sulat kamay. Kung hindi dahil kay Master Dao at sa akin, hindi mo alam kung anong uri ng babae ang iyong pahihirapan ng itim na dragon. Sinulyapan ng magulo na matandang lalaki ang malamig na nagmumukhang Diyos ng Espada, uminom ng alak sa sarili. Gusto kong malaman, ano ang ginawa mo sa kanya? Malamig ang ekspresyon ng Diyos ng Espada nang tumingin siya sa magulo na matandang lalaki. Sinabi ng matandang magulo, syempre ito ay upang alisin ang selyo sa kanyang katawan. Kapag naalis na ang selyo ng itim na dragon, gamit ang aking mga paraan, ang itim na dragon ay tiyak na makakasama sa batang babaeng ito. Nang panahong iyon, ikaw, ang Diyos ng Espada na sikat sa buong mundo, ay matatakot.
Hindi sila kapantay ng batang babaeng ito. Nang marinig ito, malamig na nagtanong ang Diyos ng Espada, maaalis ba talaga ang selyong ito? Siyempre, basta idagdag ang hininga ng Berdeng Dragon, ang selyo ng itim na dragon ay masisira sa sarili nito. Sa tingin ko ang mataas na tao ay nakaupo sa kataas-taasang trono dahil sa pagkakaroon ng Berdeng Dragon. Ngayon, ang batang babaeng ito ay may itim na dragon. Isang ekspresyon ng pag-asa ang sumilay sa mukha ng matandang lalaki. Nang marinig ito, huminga ng malalim ang Diyos ng Espada at nagtanong, Master Xiao, sigurado ka ba? Kalokohan, ang batang babaeng ito ay aking mag-aaral, sa tingin mo ba ay paglalaroan ko ang kanyang buhay? Tinapunan ng magulo na matandang lalaki ng masamang tingin ang Diyos ng Espada at sinabi, hindi ko talaga alam kung ano ang naisip mo noon, upang isama ang itim na dragon sa isang sa katawan ng sanggol, sinusunod ko ang kanyang sitwasyon. Ang batang babaeng ito ay sumipsip ng isang malaking halaga ng tunay na enerhiya simula noong siya ay bata pa. Mukhang may nagpapakain sa kanyang katawan ng tunay na enerhiya buong taon. Upang sumpuin ang epekto ng itim na dragon sa selyo, siya ay pinahirapan hanggang sa mamatay. Sa kabilang banda, kung walang gumagawa nito, gusto mo pa ring hanapin ang iyong anak na babae, sa tingin ko hindi mo na mahahanap ang abo. Kung sasabihin ko, ang itim na dragon sa kanyang katawan ay hindi aking sulat kamay, maniniwala ka ba sa akin? Tumingin ang Diyos ng Espada sa langit, at tila may bakas ng alaala at walang katapusang lamang sa kanyang mga mata. Mukhang mayroong mas panabik na mga kwento dito. Tinitingnan ang ekspresyon sa mukha ng Diyos ng Espada sa sandaling ito, nakangisi ang baliw, gusto ko talagang makita kung anong uri ng hitsura ang babaeng may ulo ng puno ng kahoy na maaaring umibig. Sa madaling salita, ang batang babaeng ito ay ligtas sa akin ngayon. Ang hininga ng Berdeng Dragon ay nag-alis ng selyo ng itim na dragon sa kanyang katawan, at siya ay nasa panahon ng pagsasama. Walang makakaistorbo sa kanya, lalong hindi siya makukuha. Tumingin siya sa Diyos ng Espada, at ang kahulugan sa kanyang mga salita ay halata, kung gusto mong kunin ang babae, kahit ikaw na Diyos ng Espada ay hindi mo magagawa. Simula nang makuha ang kapangyarihan ng 9 na araw, ang hininga ng Berdeng Dragon mula kay Merong Chando, ang selyo sa katawan ni Xiao Qingcheng ay naalis na, at kasalukuyan siyang nasa estado ng malalim na pagtulog, at maaaring tumagal ng ilang oras bago siya magising. Tungkol naman sa hiniram na Merong Chando, matagal na siyang itinapon ni Dawis Kyushu sa isang lugar, at karamihan sa kapangyarihan ng 9 na araw sa kanyang katawan ay kinuha. Hindi man lang alam ni Merong Tian kung ano ang nangyayari, dahil sa panahong ito, nasa estado siya ng kawalan ng malay. Nang marinig ito, isang mahinahong tingin ang sumilay sa walang ngiting mukha ng Diyos ng Espada, at ang mga linya sa kanyang mukha ay lumambot ng malaki, at sinabi niya, kapag lumabas ako sa oras na ito, gusto ko lang malaman kung buhay pa siya sa mundong ito. Paano natin siya dadalhin? Siya ay ligtas dito, dahil si Master Xiao ay nag-aalaga sa kanya ng buong lakas, hindi ako magiging ignorante sa mabuti at masama si Xiao Wentian. North China, Taiyuan, ang lumang tirahan ng pamilya Chen. Sina Yehan at ang iba pa ay nag-uusap tungkol sa plano upang sakupin ang North China. Inner Mongolia, maliban sa Beiming Longbow ng Commander-in-Chief, ay itinuturing ng lupa na walang may-ari. Basta't masisira ang Beiming Longbow, ang mga master ng mundo sa ilalim ng lupa sa Inner Mongolia at Shaanxi ay magiging maaari mong baguhin ang iyong pangalan. At ang mga bayani ni Nolan Mietian ay sumasakop sa Hebei, Tianjin, at sa mundo sa ilalim ng lupa ng Yanjing, ang sentro ng kapangyarihan ng bansa. Kung gusto ni Yehan na lubos na masakop ang North China, kailangan niyang magsimula muna sa Hebei at Tianjin. Tungkol naman sa Yanjing, iyon ang huling bagay. Sa huli, sina Yehan at ang iba pa ay nanirahan sa Hebei, at ginamit ito bilang isang breakthrough point upang masira ang mga puwersa ni Nolan Mietian. Pagkatapos mag-usap at magdesisyon, sinabi ni Yehan, sige, ngayon na na-finalize na ang plano, kailangan lang nating salakayin ang mundo sa ilalim ng lupa ng Hebei sa sandaling maalis ang Beiming Longbow. Wala pa bang balita tungkol sa Beiming Longbow mula sa madilim na bulwagan? Nang marinig ito, umiling si Zhao Hengtian, at sinabi, ginagawa ng mga tao sa madilim na bulwagan ang kanilang makakaya upang mag-imbestiga kamakailan, at ang Beiming Longbow ay tiyak na hindi umalis sa rehiyon ng North China, ngunit hindi pa nila nalaman kung saan nagtatago ang taong ito. Gamit ang kapangyarihan sa North China, hindi mahirap hanapin ang bakas ng isang tao, mayroon ba siyang ibang mga nakatagong tagwan? Sabi ni Leng Wufei, ang Beiming Longbow ay isang tuso ring tao, at ang bagay ng 3 lungga ng tuso na kuneho ay hindi imposible.
Nang marinig ito, nag-isip si Yehan sandali, pagkatapos ay sumangkit ang kanyang mga mata at ngumiti, marahil may isang tao na maaaring nakakaalam. Matapos magsalita, kinuha ni Yehan ang kanyang mobile phone at tumawag. Pagkaraan ng ilang segundo, sinagot ng tao sa kabilang linya ang tawag, "Ano ang gusto mo sa akin?" Sabi ni Yehan, "Wala itong malubha, gusto ko lang malaman kung mayroong anumang espesyal na tagwan para sa Beng-ing Longbo." Nang marinig ang mga salita ni Yehan, ang tao sa kabilang dulo ng telepono ay nag-isip sandali at nagsabi, "Kung gusto mong hanapin ang Beng-ing Longbo, maaaring may lugar na maaari kang pumunta at tingnan, ngunit hindi ko magagarantiya na naroon siya." Maliban kay Xiao Jianli na pumunta doon noon, ang natitirang mga anak na lalaki ay hindi pa nakapunta doon. Oh, nagtatago ng ganoong sikreto, mukhang may iba pang mga sikreto ang Beng-ing Longbo na hindi alam ng mga tao. Nakangiting sabi ni Yehan, "Sabihin mo sa akin, bukod sa kanya, mabuti rin ako para sa iyo." Prairie Wolf Cave. Sabi ni Feng Bing ng apat na salita sa telepono. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Yehan. Lumalabas na ito ang lugar. Narinig na ni Yehan ang pangalang Prairie Wolf Cave noon. Ito ay isang napakamapanganib na lugar na matatagpuan sa kalaliman ng kapatagan ng Inner Mongolia. Pagpunta sa lugar na iyon, kahit na ang mga mandirigma na gustong pumunta sa lugar na ito ay dapat maging maingat. Ibinaba ni Yehan ang telepono, bahagyang nakakunot ang noo. Kung ang Beng-ing Longbo ay talagang nagtatago sa lugar na ito, kung gayon normal lang na hindi mahanap ng mga tao sa madilim na bulwagan ang kanyang kinaroroonan. Hindi ito lugar para pumunta ang mga ordinaryong tao.